Hi guys! Alam niyo po ba na sa 3 ingredients lamang ay makakagawa na tayo ng ganitong kasarap na dessert? Kaya naman isama niyo na po ito sa inyong listahan ng ihahanda ngayong Kapaskuhan dahil napakadali lang po nitong gawin at ang mura lang po na magagastos natin dito. Pero hindi po ito papahuli sa sarap. So ito na nga mga mare, i-reveal na natin kung ano ba yung dessert na sinasabi ko. So bali meron ako ditong 2 cups ng malagkit na bigas. So bali kung balak nyo naman na magluto ng marami, dagdagan nyo na lang po yung malagkit na gagamitin nyo, no? And ito naman po malagkit na bigas ay huhugasan ko po muna ito ng mga 2 beses. At gamit nga po itong rice cooker, so lulutuin ko po muna ito guys. So madali na naman po magluto ng malagkit na bigas para ka lang din po nagsasaing ng normal na kanin. At pagkatapos nga po ng mga 6 minutes, ayan luto na yung malagkit na bigas. Kaya naman po isasalin ko na ito dito sa aking paglalagyan. At gamit nga po itong spatula, so papantayin po natin para naman po magandang tingnan, no? Ayan, so okay na po yung malagkit. So iset aside ko muna to dahil gagawa naman ako ng toppings. At dito naman po sa kawali na aking paglulutuan. So bali gagamit nga po pala ako dito ng 400 ml ng pure coconut milk. And yung gagamitin ko nga po pala dito na asukal ay yung pinakamapula na nakita ko sa supermarket. So yun po yung binili ko. Mas maganda po talaga yung gagamitin natin dito is yung brown na asukal or yung pulang-pula talaga. Yung pinakamapula na makikita nyo sa palengke or sa supermarket, yun po yung bilhin nyo. And para naman po mabalance yung lasa, so naglagay po ako dito ng 1 teaspoon ng salt at naglagay na nga rin po pala ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla para pampabango. At dahil nga po naliitan ako sa kawali na ginagamit ko, kaya naman po isinalin ko po ito sa mas malaking kawali para mahalo ko po ito ng maayos. Continue lang po natin dito yung paghalo para naman po hindi masunog yung ilalim. And yung mga gilid-gilid po natin, scrap po natin yan para hindi po siya magbuo-buo, no? Pagkatapos nga po ng mga 6 minutes, ganito na yung itsura niya, ayan. Ito na po yung perfect na pang toppings natin. Pinatay ko na nga rin po pala dito yung kalan para hindi naman po ito ma-over sa lapot, no? At kung nakaabot ka naman po sa video na ito, paki-comment naman po dyan sa baba kung gusto nyo rin po yung ganitong klaseng dessert. Uy, baka naman po pwedeng palambing dyan. Baka hindi ka po nakapollow dito sa ating page. Paki-follow na rin po para po updated po kayo. Mga i-upload ko po ang tipid ulam ideas and budget-friendly recipe dito po sa ating page. So anyway, mabalik na po tayo dito sa ating ginagawang dessert. Papalamigin ko po muna ito ng kaunti bago po natin ito tikman, no? Yan, medyo nag-cool down na po yung ating dessert. So, para naman po mas magandang tingnan at mas madali po itong kuhain mamaya. So, bali, nilagyan ko na po ito ng slice according sa size na gusto ko. At ito na nga po yung pinaka-exciting part dito sa ating pagluluto. Syempre, ang kainan time. Kaya naman tikman na natin. Sobrang sarap talaga nito, guys. Napakadaling gawin at sa 3 ingredients lamang ay makakagawa ka na ng ganitong kasarap na dessert na pwede mong ipanghanda ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. Hindi lang po itong pang Pasko at pang Bagong Taon. Pwede po ito sa kahit anong klaseng handaan. Birthday, fiesta. Sa kahit ano pong klaseng handaan. Ganon. Pakishare na rin po itong ating video para man po makatulong din sa iba na magkaroon po sila ng dessert ideas. Bye-bye. Salamat.